Taong 2023, nakilala ng publiko ang kaso ni Alisa, isang 21 anyos na college student na kilala sa pagiging masayahin, matalino at aktibo sa social media. Normal na araw lang ang Martes na iyon para sa kanyang pamilya. Pumasok si Alisa sa universidad, nag-post pa sa kanyang Instagram story ng kanyang kape at nagpaalam na may tatapusin lang na project sa computer lab. Ngunit pagsapit ng alas 8 ng gabi, hindi na siya umuwi. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Mark ang muling nakakausap niya sa chat. Ayon sa mga screenshot na nakalap ng mga otoridad, normal pa ang takbo ng usapan nila nung hapon. Pinag-usapan ba nila kung saan sila kakain kinabukasan. Ngunit bandang alas 11:15 ng gabi, nagbago ang tono ng mga mensahe ni Alisa. Nagsimula mag-send si Alisa ng mga kakaibang mensahe. Mark, tulong, may sumusunod sa akin. Nakalak ang pinto ng lab. Si Mark na nooy natutulog na ay nagising dahil sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. Agad siyang tumawag kay Alisa. Nagre-ring pero walang sumasagot. Sinubukan niya mag-reply. Nasaan ka? Lalabas na ba ako ng bahay? Doon ang pumasok ang pinaka nakakakilabot na chat. Ang sabi ng account ni Alisa, huli na ang lahat. Huwag ka nang titingin sa likod mo. Kinabukasan, natagpuan ng utility worker ng universidad ang walang buhay na katawan ni Alisa sa loob ng room 404. Isang abandonadong silid na pinaka-itaas na palapag ng gusali na matagal nang hindi ginagamit. Ang opisyal na ulat ng mga pulis, suicide. Base sa posisyon ng katawan at sa mga nakitang ebidensya, lumalabas na winakasan ni Alisa ang kanyang sariling buhay. Pero may isang bagay na hindi matanggap ng pamilya at ni Mark. Ayon sa autopsy report, namatay si Alisa sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dahil sa asphyxiation o kawalan ng hangin. Sandali, mag-isip tayong mabuti. Kung alas 8 ng gabi ay patay na si Alisa, paano nakakatanggap pa si Mark ng mga mensahe mula sa account nito bandang alas 11 ng gabi? Sino ang may hawak ng cellphone ni Alisa sa mga oras na yon? Dito pumasok ang mga cybercrime investigators. Sinuri nila ang signal ng cellphone ni Alisa at ang natuklasan nila ang pagbabago ng buong kaso. Ang cellphone ay hindi nawawala. Kasama ito sa bag ni Alisa. Nasa loob din ng room 404. Ibig sabihin, habang patay na si Alisa, may ibang tao na nasa loob ng madilim na silid na iyon. Isang tao na nakaupo sa tabi ng kanyang malamig na bangkay, hawak ang kanyang cellphone at malamig na nakikipag-chat kay Mark. Sino ang taong ito? Tiningnan ng mga pulis ang CCTV sa hallway dahil lumang gusali, isang camera ang gumagana sa dulo ng koridor. Sa video makikita pumasok si Alisa sa room 404 alas 7 ng gabi. Mag-isa lang siya, walang sumusunod. Pagkatapos ng oras na iyon, wala ring lumabas na kahit sino mula sa pinto hanggang sa natuklasan ng bangkay kinaumagahan. Paano nangyari yun? Kung may pumatay sa kanya at gumamit ang phone niya, paano ito nakalabas nang hindi nakikita ng camera? Muling sinuri ng mga eksperto ang chat log ni Alisa. Napansin nila ang isang kakaibang pattern. Mga uling salita sa bawat chat ni Alisa. Kapag pinagsama-sama mo ang unang titik ng bawat linya, ay bumubuo ito ng isang pangalan. Kevin. Si Kevin ang ex-boyfriend ni Alisa na matagal nang may pinagseselosan kay Mark. Pero imposible siyang maging suspect dahil si Kevin ay nasa ibang probinsya noong gabing yon. May mga saksi at may matibay na alibay o baka hindi naman. Nang pasukin ng mga pulis ang bahay ni Kevin, may natuklasan sila sa kanyang computer room. Isang sophisticadong hacking software. Hindi si Kevin ang pumasok sa room 404.
Ninakaw niya ang access sa account ni Alisa gamit ang spyware na palihim niyang ni-install sa phone ng dalaga noong magkarelasyon pa sila. Si Alisa ay totoong napakamatay dahil sa matinding cyberbullying at blackmail na nararanasan niya buwan-buwan mula sa isang dummy account. Isang dummy account na kontrolado ni Kevin. Ginawa ni Kevin ang pegging chat noong gabing yon para palabasin buhay pa si Alisa. Habang siya ay may alibi at para ipasa ang sisi ng kasalanan kay Mark, isang perpektong krimen digital na ginamitan ng psychological manipulation. Sa uli, nahatulan din si Kevin ng habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi dahil sa pisikal na pagpatay, kundi dahil sa pagtulak sa isang tao sa gilid ng bangin gamit ang teknolohiya. Ang kwentong ito ay isang paalala sa modernong panahon ngayon, hindi mo na kailangang hawakan ng kutsilyo o baril para makapatay ng kapwa. Minsan sapat na mga salita sa likod ng keyboard. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Mark at nakatanggap ka ng ganitong chat, anong gagawin mo? I-comment mo ang iyong saloobin sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page na ito para marami pang kwento ng totoong krimen. Magandang araw. Mag-ingat.